hapon diri sa ko ang dapit sa inyo ha, gabi na or kadlaw na, buntag na, okay? Pindi na sa itong asa mga lugar, okay? Mga apo, mga kahatawan. Kaning ako ang reaction video is napapanahon ni siya sa sigalot karon diha sa kuan West Philippine Sea. Tawag nila West Philippine Sea, tawag sana sa mga insect o South China Sea, okay? Actually kita rin nagpangalan ng West Philippine Sea. Giangko nato na nga ato unya wala pa na ang kuang gid ana trabaho uno pa na dispute pa na nag-angkon rata pero dili na ato pero daghan na kaayo nga mga tao nga nag-ingon nga ato ako no na mag-research tag maayo so gingon sila tungod sa sigalot na yan ng lugar na yan is malapit na magkagira ang Pilipinas. Bakit? Dahil daw sa mga aggressive mga kuan, then tanuman po dayon sa mga media nato nga grabe na kaayo ang balita di na mao ambot mutuo pa baka ako sa kuan balita di na siguro kumutuo. So kani siya reaksyon ni siya sa usa ka kay ingon mo hapit ng gubat, kani siya gubat ni sa unang panahon, World War II. Istorya ni sa una pa sa akong lolo, sa akong papa, nagian daw nila nga gimaltrato sila sa mga Hapon. Ngayon ana ba nga mga istorya ba, pero kani siya karon pa ko nakakuan, nagian gyud nako ni nakita nako nga dili di ay lalim ang gubat. Nga karon gipang angkon na sa ubang mga kalahi nato nga nangangkon nga anang gidaw gubat anya na, which is magampo ta nga dili unta madayon kay grabe gyud kaayo di ang gubat sa unang panahon. Kadto dili pa to high tech, halabaw na siguro rong high tech, sus dali ra kaita makuan, dali ra kaita mapapas kung ato nang buhaton, okay? So mao ni ang atong kuan anong atong buhaton karon. Mag-play ko og video dayon, tan-awan ninyo. Tan-aw na to ang inyong kagahi sa inyong kasing-kasing kung dili ba gyud mo tulo ang inyong luha ani. Okay? Ang uban ani nga tawo buhi pa, naapa karon, ang uban wala na ning panaw na siguro. Mga heroes na nato sila. Okay? So tan-aw na to. Kani siya mo ni siya. When the Korean War broke out in 1950, immediately
the Philippine government, under the leadership of President Elpidio Quirino, offered to support. Although at that time, we still recovering from the damage of World War II. They said, we have to sacrifice to fulfill the commitment of our country to help a member nation in need. And he says the price of freedom was something that we fought for with our blood, and we were going to do it again. Authorized under an act of Congress, Republic Act 573, which was passed in early September 1950. It provided the legal authority for a total of 5 different Philippine Battalion Combat Teams or PEFTOC battalions to help defend the beleaguered South Koreans. The Philippines sent 5 battalion combat teams to Korea with a total strength of 7,420 officers and men. And it was only through the idea of President Quirino that we volunteered. We were never forced. I was young and we were trained, so we were prepared. No second thoughts. And since we had all volunteered, we were a very happy bunch, in spite of the fact that we anticipated hardships and deathly threats on the Korean front line. At Tucson, still another nation joins the growing UN command as 1,200 men of a crack Philippine regimental combat team come ashore. Well, when you arrive at Korea, about 5/6 of South Korea was occupied by the North Koreans. Only 1/6 was occupied by the Allied forces then. And we arrived there in Busan. I saw Korea badly beaten, ruins. Then the civilians were bringing their packs, moving. You could see movement all around, back and forth, because everybody didn't know where to go. Children crying, and most of the children were very skinny. All in tattered clothes, hungry, begging for food. We sympathize with them because we already suffered the same consequences during World War II when the Japanese started bombing our areas. We give them food. Katapos their parents will come rushing towards us also and begging for food. The whole people there talagang they're starving. Very sad plight. Very destructive ang communism. That's why we were expecting na talagang we are facing trouble. Then from there, we were transferred to Sariwon. Now that's the first time we noticed the cold. That was. So di lalim ang ang gubat. So makita nato ang kalisod, kanang mamakwit ang mga tao. Unya wa sila'y kapaingnan, wala sila kay palo kung unsay ilang adtuan, kung maabot sila dito buhi pa ba sila, di ba? So ako sa among putlon diri nga kuan kay naa ako'y part 2. Ang part 2 ani kadto ning paingon na sila sa lugar, gibalhin sila sa lugar nga pag-abot atong kuana, wa sila kabalo nga ing-ani day kabugnaw, ing-ani katugnaw. So kitang mga Pilipino wala ta maanad sa kuan sa kanang mga bugnaw kay nga lugar kay dinhi tropical biya ta diri sa Pilipinas, di ba? So mao nya na mga mahitabo sa gubat nga kuan.
Sunda lang ninyo ni ako ang reaction video kay naa pa ni siya part 2 dito sa mabugnaw lugar. Don't forget to share, comment, like, subscribe sa mo, okay?